A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kabisado na ninyo ha, masyaallah. Okay, ang ating tatalakayin sa araw na ito, araw ng Sabado, inshallah buwan ng February, ano yan? 8, ano? So ito yung paano ba nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sangkatauhan o ang tao? Paano ba nilikha? Kasi ang pagkakaalam natin, nilikha lamang tayo mula sa putik. Pero wala tayong mga impormasyon kung paano tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ating hihimayin at tatalakayin natin, inshallah, abot ng ating mga kayanan upang magkaroon tayo ng kaalaman kung bakit or paano tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So lumikha si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 4 na klase ng tao. 4. Hindi lang isa. 4 na klase. Anong unang pagkakalikha niya? Anong una niya nilikha? Sinong unang nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sino? Si Adan. Saan siya nagmula? Saan siya nagmula? Nanggaling si Adan sa lupa. Putik. Putik. Basta't galing siya sa lupa. At tayo ay bakit tayo iba't iba ang ating kulay? Dahil iba't ibang lupa ang pinagkuhanan ng pagkalikha kay Adam. Inutusan ng Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga anghel para kumuha ng lupa. Para kumuha ng lupa at binuo niya si Adan. Actually nung likhain ay wala pa siyang buhay. Wala siyang buhay. Ha? Meron tayong ballpen, may lapis dito. Okay. Wala siyang buhay pa. Para siyang guwang. Guwang lang siya. So nandoon siya sa paraiso. Doon lang siya nakalagay. Wala siyang buhay pa. Kung baka siya parang manika ba? Nandoon lang siya. So doon, si Satan, isa itong na mga kasama ng mga anghel doon sa paraiso. Pumapasok saan? Sa lahat ng butas ni Adam, tainga, sa ilong, sa bunganga, kung saan ang butas. Kasi nga, guwang siya, parang building ba? Hanggang sa binig siya ng buhay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binigyan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng buhay. Ito ang kanyang pagkakaano. Yan. Nilikha siya ng walang ama at walang ina. Walang pinanggalingan maliban sa lupa lamang. So ito ang unang pagkakalikha kay Adam. Anong sabi ng banal na Quran? Ito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Buksan ninyo ang inyong Quran, chapter 30, verse 20. At kabilang sa kanyang mga tanda na kayo ay nilikha niya mula sa alabok. Yan, malinaw ha, alabok. Lupa, putik. At pagkaraan kayo ay naging mga tao na nagsipangalat. Yun ang sabi ng banal na Quran. Mababasa natin sa chapter 30, verse 20 sa banal na Quran. So malinaw sa atin na binanggit kung paano ang pinanggalingan na pagkakalikha. Okay. Pangalawang pagkalikha, sino ang pangalawang linikha? Alam natin lahat ng mga Kristiyano. Alam natin, si Iba. Saan ang galing si Iba? Nanggaling sa Tadyang. Kayong kababaihan mula sa amin. Oo, totoo yan. Si Iba, nilikha siya na walang babaeng pinagmulan, walang nanay, at walang pagtatalik, at wala ring
pinagmulan ng pagiging bibi. Diretso na, malalaki na sila. So yun ang pagkakalikha sa kanila. Wala siyang ina. Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya lumilikha. Wala siyang anak. Ha? Nagmula sa tadyang ni Adam. Kaya kayong kababaihan, ano mang pilit namin pagtutuwid sa inyo, dahil likas na sa inyo, baluktot kayo, kaya kami inuunawa namin ang inyong pagiging baluktot. Dahil alam namin yan, galing kayo sa aming tadyang. Ganun ang aral ng Islam. Hindi pwede namin kayong ituwid. Kapag ituwid namin kayo sa inyong kabaluktutan, mababalik kayo. Kaya yan nangyayari, naghiwalay. Kaya kaming kalalakihan, mahaba ang aming unawa sa inyo. Dahil alam namin, ang problema, marami mga lalaki hindi na unawaan ang pagkakalika sa inyo. Hindi inuunawa. Normal sa inyo yung madaldal eh. Normal yan. Ang ugali ninyo talaga minsan pa bago-bago. Normal yan. Allahu Akbar. Binanggit na ba ng Quran, alhamdulillah, hindi pag-uugali. Likas yan, babae. Lalo na kung halimbawa kayo, meron kayong, may period kayo, normal sa inyo yan. Kaya kapag ang lalaki, hindi kayo naunawaan ang mangyayari sa inyo, maghihiwalay. Kaya makikita mo sa bagong mag-asawa, away ng away, kasi hindi pa nagkakakilala ng kanilang pag-uugali. Kapag hindi nakontrol lang kayo ng pag-aaway hanggang sa naghihiwalay, okay lang sana kung lagi kayong agrabyado sa amin. Hindi kayo pwedeng manalo sa amin. Iyon ang ninyo. Ayan ang inyong likas talaga. Kami lagi ang panalo doon. Kapag naghiwalay, kasi paano? Halimbawa, nabuntis kayo. Di ba? Sino nga magsasaper? Kung wala ka nang halimbawa magbibigay ng sustento. Gaya nangyari, karamihan dito ng kababaihan sa Saudi Arabia, sa katulad din yung mga trabaho, walang mga asawa, hiwalay. Karamihan yan. Nasa 90% siguro. Bibihira dito ang may ang intact pang asawa niya. Ganun ang yon. Kasi nga, hindi nagkakaintindihan. Unang-una to si lalaki, puro bisyo. Si lalaki, babae naman, normal sa iyo. Talaga, automatic yan. Ang bunganga. Ito naman, may tupak na sa kaiinom. Ayun, hanggang sa nasasaktan kayo. So, kayong kababaihan, sabi ng Propeta Muhammad SAW. Ang kababaihan, lalo mga nanay. 3 bisis kayo mamahalin samantala kami isa lang? 3 bisis kayo mamahalin. Tinanong ang Propeta Muhammad SAW, may tanong sa kanya. Sabi niya, Rasul, sabi niya, sino bang una kung dapat mahalin? Sabi niya, nanay. Sino pa? Nanay. Sino pa? Nanay. Sino pa? Saka lamang ang tatay. Piruin mo. Allahu Akbar. So, ang sabi ng banal na Quran, sunod lang na bersikulo yan. Ang sabi niya, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kabilang sa kanya mga tanda, nanilikha niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak, na ibig sabihin mga asawa, mula sa inyong sarili, upang inyong madama ang katahimikan sa kanila at iniligay niya sa inyong mga puso ang pag-ibig at awa sa isa't isa. Nandyan sa ating mga puso yan, binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya hindi nakapagtataka. Kahit mahalimbawa kayo mag-asawa, makikita mo, hindi sila bagay. Mas maganda yung babae, yung lalaki naman, kwadradong ilong, kwadradong muka. Bakit? Sapagkat yung ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagmamahal, sinabi ng banal na Quran, Allahu Akbar. Malinaw yan, Nilagyan ng ating mga puso, ng pag-ibig. Kaya may sinatawag nga, bulag ang pag-ibig. Di ba? Malinaw sa banal na Quran, Allahu Akbar, binanggit. Kaya hindi tayo, sa tayong mga Muslim, alam natin kung paano ang pagkakalikha. So, pangalawang paglikha. Yung pangatlong paglikha, sinong lilikha ang pangatlo? Sino? Sa tao muna tayo, huwag muna tayo sa mga puno. Sinong pangalawa ng likhang tao? Sino? Kinakain alam ninyo yan, mga sisters. So si Adan at si Iba, nagtalik. Tayo. May nanay at may tatay na tayo. Tayo, lahat na may nanay, may tatay. Kasi, yung unang pagkalikha, walang pinanggalingan mula sa putik.
Pangalawang pagkakalikha ng tao, mula naman sa tadyang, wala namang pinanggalingan na babae or nanay. Ha? Hanggang sa nagtalik na sila, si Iba at si Adan, lumabas na si Cain at si Abel. Tayo yun. Mayroon na tayong tatay at mayroon nanay. Pangatlong paglikha pa lang tayo. Pangatlo pa lang. Pakibalik mo po na brother. Pangalawang Sandali ha. So, doon ka sa kay Iba? Kauna po, kauna. Dali ko po kaya po. Ito. Palalakihin natin. Yan. Ang una, ha? Si Adam, walang nanay, walang tatay. So, malinaw? Okay. Pangalawa, na pagkalikha, si Iba naman, wala naman siyang ina, ha? Pero siya ay nagmula sa tadyang ni Adam. Nagmula sa lalaki. Itong mga pagkakalikha na ito ay himala. Mga himala na pagkakalikha yan. Maging sa atin ay himala rin tayo. Kaya ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabilang sa kanyang mga tanda, mga palatandaan, or mga anuman, signs, nanilikha niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak o mga asawa mula sa inyong sarili upang inyong madama ang katahimikan sa kanila. Kaya makikita mo kapag kami mga lalaki nagkaroon ng pag-aasawa na kami ay tahimik na. Hindi na kami naggagagala kung saan-saan. Tapos, sabi pa dito, at inilagay niya sa inyong mga puso ang pag-ibig. At awa sa isa't isa. Kasi kapag halimbawa, kung asawa ko, siyempre, ay may pag-ibig ako at may pag-ibig din siya. Kahit halimbawa, ano man ang aming pagitan, siya may, kumbaga sa hindi pinag-audito yung pagitan. Kapag nagkaasawa na mag-asawa, inilalagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-ibig. Kaya makikita mo, nade-develop, baski hindi kayo magkasundo. Halimbawa, dito sa mga mayroon sa atin nangyayari na pinipilit ng mga magulang ang kanilang mga anak mapangasawa, mali yun. Hindi man. Dapat kailangan. Tanungin muna natin ang ating mga anak kung gusto mo yan. Kung hindi gusto, wag natin pipilitin sapagkat sila magsasaper. Maghihiwalay yun. Okay. At ang pangatlo na pagkakalikha, ito ay ang galing kina Adam at kay Iba nung sila ay magtalik ang kanilang similya ay pinaghalo at lumabas ang mga tao, tribo. Maraming tribo. At ito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ating mababasa ito, O sangkatauhan, aming nilikha kayo mula sa isang paris na lalaki at babae, at aming ginawa kayong sa maraming bansa o pamayanan at mga tribo upang makilala ninyo ang isa't isa. Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yaong sumasampalataya na may takwa o pagkatakot. Katotohanan si Allah ay tigib ng kaalaman at lubos na nakakabatid ng lahat ng bagay. So pangatlong pagkakalikha pa lamang tayo mga tao. Tayo ay mayroon nanay, mayroon tatay. Kinakailangan ating maunawaan kung bakit tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at anong dahilan ng pagkakalikha sa atin at paano tayo nilikha. Nung nandoon tayo sa kabilang pananampalataya, wala tayong kaalam-alam. Ang alam lang natin, si Adan nilikha mula sa putik, si Maria, si Iba, nilikha mula sa tadyang. Pero hindi natin alam na apat na klase pala ang pagkakalikha ng tao. Subhanallah.
Kaya sabi ko mga sisters sa inyo, ang Islam ay kumpletong kaalaman. Lahat ng mga bagay-bagay, maging yung katanungan na hindi mo pa inaabot ng iyong guni-guni, malalaman mo sa Islam. Biruin mo, sa Islam, itinuturo sa atin ano ang mangyayari sa atin pagdating sa araw ng paghuhukom. Sa libingan, ano ang mangyayari sa atin? Ano ang mangyayari sa atin pag nandun tayo sa kabila na paraiso ba o impyerno? Ano kakainin natin doon? Sino ba ang nakakaalam ng ganon? Mari sabihin natin, bakit Brother Rashid? Nakapasok ka na ba ng paraiso at alam mong bagay-bagay na yan? So, ang kaanohan doon, kung ang ating pinagkuhanan ng ating doktrina ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay sasabihin sa atin ang mga bagay na hindi natin alam. Para kung sakali dumating na tayo doon, hindi tayo wala tayong sisihin sino man, kundi ang ating sarili. Kung napunta halimbawa ang tao sa impyerno, sino sisihin niya? Magsisisi siya. Kasi si ganyan, hindi sinabi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kumpleto. Nagbawala siya, napakaraming babala dito patungkol sa kaparusahan sa impyernong apoy at yung gantimpala niya sa paraiso. Ngunit ang tao ay laging sumusuway. Laging sumusuway. Kaya kinakailangan natin ay magkaroon tayo ng kaalaman. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banang Quran, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Pagkatapos yung iligtas sarili nyo, iligtas yung pamilya nyo. Saan? Sa impyernong apoy na mga panggatong tao at bato. So ngayon, paano mo ililigtas ang pamilya mo kung ang sarili mo hindi mo ligtas? Na ibig sabihin dito, aralin mo Islam. Aralin mo na maigi. Unawain mo. Kumplito tayo dito. Ngayon sa panahon na yun, hindi mo na kailangan, wala ka nang irereklamo. No? Issue alam mga books. Ang dami nating books, libre tayo. Kung hindi naman, andyan sa internet, kumplito. Wala tayo magiging dahilan pagdating sa araw paghuhukom, kundi ang ating sarili mismo, ang ating sisihin. Kakagatin natin ang ating mga daliri sa pagsisisi pagdating ng araw paghuhukom. So, inshallah mga sisters, magkaroon tayo ng tawag nito, sisikap ng kaalaman, inshallah. Sapagkat sabi ko nga kanina kay sisters, ang pagbabasa ay gamot sa kamangmangan. Bakit tayo naging mangmang na mga Kristiyano? Ano dahilan? Wala tayong kahilig-hilig sa pagbabasa dahil ang ating aral na nakuha, tinubos ni Jesus ng ating kasalanan. Tapos na, wala ka nang gagawin. Basta sige, magpaano-ano ka na lang, pleasing-pleasing ka lang, painom-inom ka na lang, pa-sabong-sabong, pa-beerhouse-beerhouse, ganun lang nangyari. Yan ang nangyari sa atin. Nakita sa umaga, hawak-hawak ang parulat, tinatanong ang numero, yung ending na yan. Subhanallah. Okay, sino ngayon ang pang-apat na nilikha? Ha? Tao muna tayo, huwag muna tayo sa mga nature. Sa tao pa lang tayo. Sino pang-apat na nilikha na tao? Subhanallah. Kaya napakaganda pala itong topic natin ngayon, ano? At marami kayong matutunan. Si Jesus. Si Jesus. Oh, bakit si Jesus? Bakit si Jesus? Sapagkat sinilikha ng walang tatay. Lumikha ang Diyos ng tao na mayroong tatay, walang nanay. Sino? Si Iba. So, kung lumikha ang Diyos ng tao na walang babae na pinagmulan, para ipakita niya na siya'y pinakapamangyarihan sa lahat, lumikha siya ng tao na wala naman tatay na pinagmulan. Iyan ay si Jesus. Kaya kinakailangan alam natin. Di ba? Malinaw? Pangatlo tayo naman ay pangatlo. Pangatlong pagkakalika sapagkat mayroon... Oh. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Si Mary tulad din natin, may nanay, may tatay. May tatay siya, may nanay. Anak niya, ang kanya tatay, si Imran. Ang kanya nanay, si Hana. Pero si Maria nagkaroon ng anak na Walang ama. Sa pamamagitan ng malalaman ninyo dito sa ating topic, inshallah. Ha? Yan, nandiyan yung Quran na yan. Nandiyan yan. Kung paano pagkakalikha kay Maria.
Ang kanya pinanggalingan lahi. Subhanallah. Ay. Katotohanan si Allah ay tigib ng kaalaman at lubos na nakakabatid ng lahat ng bagay. Ganon si Allah subhanahu wa ta'ala, makapangyarihan sa lahat. Alam niya mga bagay-bagay. Ang pagkakalikha naman ng pangapat ay si Isa or si Jesus, walang ama pero mayroong ina. Nagmula sa sinapupunan ni Birhing Maria sa pamamagitan ng isang salita na kun fayakun o mangyayari. Ganon ang pagkakalikha kay Jesus. Kun fayakun sa Arabic na ibig sabihin, mangyayari nga. Arabic ang po, kaya po. Arabic yan, Ganon siya, si Maria kasi, napaganda kasaysayan niya ng pagkakalikha kay Jesus. Kasi pagkat si Maria, birhin, walang kumbaga sa never been touched, never been kissed. So siya ay, nung magsilang sa kanyang anak na si Jesus, siya inanong ng Anghel Gabriel, sabi niya, inanong siya ng instruction na ganitong gawin mo, lumayo ka sa lugar ninyo, sa lugar mo. Isilang niya si Jesus, wala siyang kasama, pero ginawa ng ating mga ngaral, mga nagsulat ng Biblia, binigyan ng asawa. So halimbawa ko, sister, nung birhin ka, nung bigyan ka ng asawa, magiging birhin ka ba kaya? Ha? Kaya nga. Si Maria, birhin, mananatiling birhin yan magpakailanman sapagkat ang kanyang tatak birhin. Kaya nga siya, Birhing Maria. Pagkatapos bibigyan ng asawa na si Jose, si Jose, nasaan ang nun? Birhin nga hindi pwede mananatili, hindi pwede mabago ang kanyang titulo sa birhin. Kaya ang pagkilala kay Maria ng mga Muslim ay mataas na uri. Hindi tulad sa ibang pananampalataya na, parang tawag nito, yung nung kanyang puri. Birhin nga siya, mananatili siyang birhin. Sabi dito ng banal na Quran, chapter 3, verse 59, katotohanan ang kahalintulad ni Jesus sa paglikha sa kanya ni Allah ay katulad ni Adam. Kanyang nilikha siya mula sa alabok at kanyang sinabi sa kanya, kun fayakun. At ito ay mangyayari at siya nga ay nilikha. So ito yung banal na Quran. Nagsasaysay sa mga nangyari sa pagkakalikha ng tao. Kaya si Jesus hindi po pwede maging Diyos sapagkat kabilang sa mga nalikha ng Diyos. Ay bakit natin sinamba ng mga Kristiyano tayo? Sa anong dahilan? Dahil ba sa walang tatay? Dahil sinilang siya na walang tatay? Ay bakit hindi natin sinamba si Adan at si Iba? Bakit si Jesus lang? Mas mahirap pa ang pagkakagawa kung tutuusin kay Adam at sa kay Iba. Samantala si Jesus, simple lang. Nanggaling siya sa sinapupunan ng kanyang nanay. At kung tatanungin naman natin, halimbawa, sabi ng mga Kristiyano, si Jesus daw ay Diyos. O sige, walang problema. Si Maria ba ay Diyos o tao? Tatanungin siya kaya tao. Papayag ba ang ating sa talino ng tao, na ang iyong Diyos ipapanganak ng tao? Payag ka ba? Tanggap mo ba yon? Nasaan ang Bakit tagka-ganon? Bakit tinatanggap nilang ganon? Bakit naniniwala silang ganon? Hindi naman sinabi ni Jesus, sambahin ninyo ako bilang Diyos. Bagko sabi niya, katotohanan, siya alay aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya sambahin mo siya, ito ang siratal mustaqim. Ito ang matuwid na landas. Kanino tayo maniniwala ngayon? Kay Jesus o kay Padre? Yan mga sisters, ang katotohanan na akin natuklasan sa aking pag-aaral sa Islam. Dahil sa pagmamahal ko kay Jesus, sinaliksik ang Islam, ang aral ng Islam. Lahat ng mga books na akin nakikita, binabasa ko, lalong-lalo na patungkol sa buhay na Jesus. Dahil bakit? Sinamba ko Jesus. Kapag sinamba mo pala si Jesus, kalaban mo si Jesus. Dahil pagdating sa araw pag-uhukom, sabihin ni Jesus, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin na nagtuturo ng mga tao. Mga tao lamang, naturo ng mga tao lamang. Kaya sabi niya, magsilayo kayo sa harapan ko, magsilayo kayo sa akin. Kayo'y mga tampalasan. Sa Biblia yun, sister. Kaya, alhamdulillah, kung ikaw ay Muslim, napakapalad mo. Sapagkat ikaw ang tunay na nagmamahal kay Jesus. At lalo-lalo na kay Maria. So, alhamdulillah.
So malinaw ang ating mga bersikulo ng Banal na Quran, ito mga katibayan natin, na si Jesus ay hindi po pwede maging Diyos kahit anong paliwanag pa ang gawin nila. Dahil siya ay dumaan sa puwerta ng kanyang nanay. At kung tatanungin mo sila, anong taon siya naging Diyos? Anong edad niya? Hindi nila may paliwanag. Nung pagkasilong ba siya? Diyos na siya? Kasi kung Diyos ang pagkasilang siya, ibig sabihin ng Diyos mo mahinang klase. Bakit? Hindi naman sila kalakad kaagad. Nagsimula din siyang akay-akay ng kanyang nanay. Kaya mga sister, alhamdulillah, itong ating topic, mashallah, ito ay malaking karagdagan sa ating kaalaman. Karagdagan sa ating kaalaman patungkol sa pagkakalikha ng tao. Alhamdulillah. Kaya ang paglikha kay Jesus at iba ay magkahalintulad. Si Jesus ay walang ama, ngunit nagmula siya sa sinapupunan ni Maria. Si iba naman ay wala ring ina, ngunit nagmula siya sa tadyang ni Adam. Halos magkatulad lamang sila. Magkatulad lang sila. Ang pagkakalikha kina Jesus at kaysa iba at Jesus ay maliwanag na mga tanda na tayo ay mga tao lamang na dapat sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapatunay na tayo ay mga tao lamang. Na walang karapatan natin na sambahin si Jesus sapagkat si Jesus ay katulad din natin, kumakain, natutulog, at dumudupas sa kanyang nanay. Dumaan siya sa puwerta ng kanyang nanay, nakahalintulad natin. Ang pagkakaiba nga lang, kung halimbawa ikaw ay cesarean ka, hindi ka dumaan sa puwerta ng nanay mo. Pero kung ikaw ay normal ka ay pinanganak ng nanay mo, kahalintulad mo si Jesus. Kaya hindi siya po pwede maging Diyos. Yun ang malinaw sa aral ng Islam. Malinaw na walang pag-aalinlangan. Kaya kang Islam, mga sisters, hindi ka naliligaw. Nasa tamang landas ka. Nasa tamang daan ka. Aralin mo lamang. At inshallah, ipagkakalob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala. Huwag natin sambahin si Jesus. Sundin lamang natin ang kanyang aral sapagkat ang aral ni Jesus ay aral kung ano ang pinangaral ni Abraham, ni Moses, ni David, Solomon, Juan Bautista at Muhammad. Isang kailang aral sapagkat iisa lamang kailang Diyos. Kaya nga si Jesus pag nagdarasal nagpapatira pa sa lupa ayon sa ating Biblia. Mateo 26:39, bagong tipan. Ibig sabihin, kasi kapag nagpatira pa ka, ibig sabihin, mayroon ka sinasamba. Pagkatapos sinasamba natin si Jesus, subhanallah. At hindi lang basta-basta sumasamba ka Jesus. Mga professional, mga cum laude, nasaan ang talino ng tao? Bakit siya nagkaganon? Sapagkat hindi natin inaral o hindi nila inaral ang tunay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kailang inaral ay kaiba. Allahu Akbar. Bakit nagpadala ang Allah ng mga propeta? Okay. Nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta upang iparating sa mga tao ang kanyang mensahe. Na siya lamang ang sasambahin at huwag magtatambal ng iba pang Diyos bukod sa kanya. Ito ang misyon ng mga propeta. Bawat henerasyon upang ibalik ang aral na nawala sa mga sinundan nilang propeta. Ito ang misyon ng mga propeta. Silang lahat ay nagpakahirap. May mga rami sa kanila, hindi pinaniwalaan, tulad ni Noah. Pinaniwalaan ba si Noah? Hindi. Sinabihan pa siyang abnormal, may tililing ng kanyang mga tao. Subalit, nang dumating na ang baha, doon lang sila nagsisi. Ngunit wala na. Huli na ang pagsisisi. Tulad isa pa si Paraon, walang paniniwala sa Diyos. Kung di pa siya nalunod, binhinati ni Moses ang maraming mga himala ang ginagawa ng mga propeta upang ang tao maniwala. Ngunit ang tao talagang matigas ang puso. Subhanallah. Kaya hindi sa atin malayo mga sisters
na pagdating natin sa atin, hindi tayo paniwalaan. Maging anak natin, maging asawa natin, mga magulang natin, hindi tayo paniwalaan. Maliban lamang kung sila ay pinatnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang patnubay. Buksan na kanilang mga puso sa Islam. Ang ating mga mahal sa buhay. Dahil bakit? Nakakaawa pagdating sa araw ng paghuhukom ang kailang magiging kalagayan. Walang isa man sa atin ang nagnanais ng impyerno. Ngunit papaano? Paano ka makapasok ng paraiso kung ang Diyos na yung sinasamba ay tao na isinilang ng nanay? Allahu Akbar. Isinilang ng nanay, isinilang ng babae, dumaan sa puwerta ng babae. Paano yun? Samantala, si Jesus alayhi salam ay mayroong sinasamba. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banang Quran? Ating mababasa ito, chapter 16, verse 36. Katotohanan kami ay nagsugo sa bawat umma. Ibig sabihin ng umma, pamayanan or bansa, ng isang sugo na nagpapahayag, sambahin lamang si Allah at iwasan ang lahat ng taghot. Sino mataghot? Ito yung mga huwad na sinasamba. Yung mga Diyos-Diyosan na yan, mga taghot yan. Yung mga rebulto, mga taghot yan. Taghot. Mga huwad na sinasamba. Yun yan. Ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala, naiwasan daw natin. Subhanallah. Napakalino naman. Lahat ng mga propeta, nagsasaysay. Lahat yan sila nagsasaysay. Sambahin lamang si Allah. Ang problema na, pag nawawala na ngayon ang propeta, ang tao ay nalilista naman ang landas dahil sa kagagawa nito ng Satanas. Alhamdulillah. Okay. Okay. Tapos na. Nanonood niyo bro, ama sisters? Ito ang sabi ni Jesus. Sa Arabic, kala inni Abdullahi atayni al-kitab waja'ani nabiya. Nang ibig sabihin dito, katotohanan, ako isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hiniran niya na isang propeta. Nagmula sa bibig ni Jesus. Katotohanan, sabi niya, ako ay isang alipin lamang ni Allah. At ako ay kanyang binigyan ng kasulatan. Hindi Biblia binigay sa kanya, hindi bagong tipan, kasulatan. Ano yung kasulatan yung binigay kay Jesus, mga sisters? Anong kasulatan? Kailangan memoryado niyo ang mga kasulatan na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. Tinatawag na Injil o Ebanghelyo. Ano bang ibig sabihin ng Injil o Ebanghelyo? Ibig sabihin, magandang balita na mayroong susunod sa kanya na isang propeta. Ang problema, ang Injil, hindi mo mababasa sa Biblia. Iba ang nandoon sa Biblia. Wala doon ang Injil. Kasi kung nabasa mong Injil, hindi mo sasambay si Jesus sapagkat malinaw kay Jesus doon ang kanyang paliwanag. Ayun nangyari sa atin dahil sa nawala ang Injil, hindi natin hindi nakarating sa atin, ang nakarating sa atin ay iba na, ang pinawala natin, at yun ang itinuro sa atin ng ating mga mangaral, na sabi nila, ito salita daw ng Diyos. Kaya nangyari, nasamba natin si Jesus. At dito nagsabi si Jesus pa, waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa azhani bisalati wa sakati wa damtuhaya. Na ibig sabihin dito, at ginawa niya, nabiyayaan ako saan man ako naroroon. At nagtagubilin sa akin sa pag-aalay ng sala at pagbibigay ng zakat. Biruin mo, si Jesus nagbibigay ng zakat at nagano na sasagawa ng sala ayon sa banal na Quran. Subhanallah. Chapter 19, sa Surah Al-Maryam yan. Yung inano ko sinabi sa iyo, 31. Subhanallah. Ito yung tinanong si Maria. Nung tinanong siya ng kanyang mga kabayan, yung kanyang mga kalahi, nung katapos na pinanganak ni Jesus. Di bit niya si Jesus. Tinanong si Maria, Maria, saan ang galing yung bata na yan? Kasi, kumbaga sa hindi ka naman masamang babae. Ang mga magulang mo, hindi naman masamang babae. So, hindi nagsalita si Jesus o si Maria, sapagkat binigyan siya ng instruction ng Anghel Gabriel na huwag kang magsasalita kapag itananong ka, ituro mo lamang ang iyong anak. Itinuro niya ang kanyang anak. Pagkatapos noon, sabi ng mga tao,
Paano magsasalita niya? Yan kalong-kalong mo pa lamang. Yun ang unang himala ni Jesus. Katotohanan siya ay aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya't siya lamang ang sambahin ninyo, ito ang matuwid na landas. At ginawa niya, nabiyayaan ako saan man ako naroon, at nagtagubili sa akin sa pag-aali ng sala, at ng zakat, yun ang pagbibigay ng zakat, yun ang sinabi ni Jesus nung kanyang tanungin siya. Yun, unang himala. Pero sa Biblia, ang himala ni Jesus, gumawa ng alak. Kaya't ng mga Kristiyano, puro mga karamihan, mga lasinggero. Subhanallah. Okay. Wabarram biwalidati walam yad'alni jabbaran sakiya. Sabing ganon. At maging masunurin sa aking ina at hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. Quran chapter 19. Patuloy yan, tuloy-tuloy yan. Chapter 31 kanina, verse 31 hanggang 32. So yun ang sabi ni Jesus. Mga salita ni Jesus na nagmula sa kanya bibig. Pagkatapos ipapangaral, si Jesus ipinantay sa Diyos. Subhanallah. Di ba tayo nakakatakot ng ganun? Ipapantay mo ang isang propeta. Si Jesus hindi kailanman na aaminin na hindi niya mag-aangkin na ganun. Wala siyang karapatan. Kaya mababasa mo dyan ang pakikipag-usap niya sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw paghuhukom. Nandiyan yung mababasa mo. Sabihin niya, wala akong sinabi. Maliban kung ano lamang itinuro mo sa akin. Ang sinabi mo sa akin. Na si Allah ay aking Panginoon, aking Panginoon, sambahin lamang siya. Nandiyan siya sa banal na Quran, mashallah. Tuloy-tuloy pagbabasa mo lang dyan sa Surah Al-Maryam. Mashallah. So ito ang mga palatandaan na ang nilikha ay hindi maaring maging Diyos o kapantay ng Diyos. Yan ang pagpapatunay na hindi po pwede ang nilikha maging Diyos, lalo na si Jesus. Kaya ang ating pagsamba kay Jesus o ang pagsamba kay Jesus ay malaking kasalanan na nagagawa ng isang tao sa kanyang Diyos. Ito'y pagtatambal, tinatawag sa Arabic na Shirkul Akbar. Na kapag ang tao inabutan ng kamatayan habang siya ay sumasamba sa mga nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang halimuyak ng paraiso ay pagkakait sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang impyerno nga po ay ang kanyang magiging hantungan magpasawalang hanggan. So dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, hindi ko nilikha ang mga jinn at ang mga tao maliban na tanging sambahin lamang ako. Ito ang ating misyon kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para sambahin lamang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya napakahalaga ng pagsamba. Kinakailangan ang ating pagsamba ay tama. So ngayon, ang katanungan, paano masasabi na tama ang iyong pagsamba? Samantala sa ating pinanggalingan na relihiyon ay iba't iba ang pagsamba. At lahat nag-aangkin na tama ang kanilang pagsamba. At tamang Diyos ang kanilang sinasamba. So paano natin malalaman ngayon yan? Allahu Akbar. Ang Islam ay malinaw. So itong mission natin, hindi para magpakaalipin dito sa mundo na ito. Hindi para magpakayaman. Hindi para magpakasikat. O anuman ng mga bagay na makamundong bagay. Hindi yun. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at dito tayo nilagay sa mundo na ito upang sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagsamba sa Islam ay napakahalaga. Kinakailangan, tamang yung pagsamba. Ito yung gusto ng Diyos. Hindi yung gusto natin. Wala tayong karapatan doon na gumawa ng sarili pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, bakit? Siya nakakaalam kung ano dapat natin para mamara na pagsamba. Hindi yung tayo masabi, hindi, ako itong gusto ko. Nilikha lang tayo. Nilikha lang tayo. Ang panalangin walang problema, kahit anong wikang gamitin natin. Pero ang pagdarasal, natawag na pagsamba ay kinakailangan ay tamang wikang gagamitin ay Arabic para ang kahulugan nito ay hindi mabago. Pero ang panalangin, walang problema yan. O, Tagalog, Ilocano, Bisaya, Enchik, ano man ang wika. Mo alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Kinakailangan tama ang ating Diyos sa tinatawag ang pangalan ng Diyos natin. Kasi kung tatawag ka kay Yahweh, Jehovah, God, Lord, Panginoon, sino ba yun? Bakit natawag mo drug lord? Mahirap yun. So kaya kailangan tawagin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala upang ang ating panalangin ay kanyang matanggap at makarating sa kanya. Walang kaiba sa tatawag sa telepono. Kinakailangan tamang number ang ating tawagan. E kapag maling number, iba makakasagot noon.
Halimbawa, si Sister Geraldine, nagkita kami sa balad. Tinawag ko siya ngayon ng Susan. Lilingon kaya siya sa akin? Hindi lilingon si Sister dahil hindi kanya pangalan yan. So, ganun din ang ating Diyos, kapag halimbawa, mananalangin tayo, tawagin mo, Ya Allah, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Dahil gaano man kalaki ang ating kasalanan, ito ay ipapatawad sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat alam niya na tayo tao, nilikha niya, na tayo ay laging, lagi tayo nakakalimot, kaya nga tinawag tayo ay insan eh. Insan tayo sa Arabic. Ano ibig sabihin ni insan? Lagi nakakalimot. Kaya nga, walang perfectong tao, maliban lamang kay mga pikto. Walang perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali at nagkakasala. Kaya wag mo sabihin, wala akong kasalanan, di ako nagkakamali. No. Pag hindi ka nagkasala, hindi ka tao. Tao tayo. Normal yan sa atin. Pero ang ating pagkakasala, kapag humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos, at tinatawag natin siya, pinapatawad tayo. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gamundo man ang kasalanan ng anak ni Adam. Gamundo. Basta't sa'yo, wag lamang ako'y pagtatambalan, patatawarin ko rin siya ng gamundo rin ng kapatawaran. Allahu Akbar. Ganun ang Diyos natin. Alam niya, likas na sa tao yan, na laging palasuway. Ngunit ang Muslim, sumusuway ka man, ikaw ay humihingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh paano kung halimbawa, ang ibang panampalataya, pagkatapos halimbawa ng kasala, saan pupunta? Pupunta kay Nazareno. Pupunta kay Manawag. Pupunta kay Jesus. Pupunta kay Maria, kung kanino. So lalo lang, bubigat ang kailang kasalanan na gagawa. Sa atin, alhamdulillah, direct ka. Kaya patawarin mo ako. Kapag humingi tayo ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi tayo pwedeng hindian. Basta tunay na mula sa puso natin. At huwag natin pagtatambalan ng ating Diyos, sambahin natin siya ng ayon sa kanyang kagustuhan. So yun ang Islam. Ang Islam, alhamdulillah. Kaya mapalad tayo na isa tayo sa mga pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang tayo buksan ang ating puso sa Islam. Galing tayo sa kadiliman, hinango tayo, dinala tayo sa liwanag. Kaya ngayon, kung bumalik ka pa ulit sa kadiliman, kasalanan mo na yun. Ikaw na may problema doon. Ayaw mo ng paraiso niya. Gusto mo ang kasalungatan doon. Alhamdulillah. Ang sabi dito sa banal na Quran, hindi ako naghahangad ng pagtataguyod mula sa kanila. Gayon din naman, ako ay hindi nangahihingi or nanghihingi sa kanila na ako ay kanilang pakainin. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, hindi naghahangad ang ating pagtataguyod. At hindi niya kailangan na tayo magpakain sa Kanya sapagkat siya ang pinakamayaman sa lahat. Sa Kanya ang pagmamayari ang kalangitan at kalupaan. Kaya kinakailangan lamang siya lamang ang ating hinga ng ating mga pangangailangan. Marami tayo kailangan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi natin minsan na naalala lamang natin kapag minsan tayo ay nasa kahirapan. Pero pag tayo ay nananagana, ang Diyos natin nakakalimutan natin. Normal yan. Alam niyo ba kung wala kayo dito sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, hindi kayo makikinig kay Brother Rashid? Totoo yan. Saka wala po kami tulog sa kaalam. Kaya nga sa Pilipinas, magdadaldal, sabi niyo, nasisira ng ulo na yung tao na yan. Hindi kayo makikinig sa akin. Kaya mapalad kayo, dinala kayo dito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito ninyo natagpuan ang inyong pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang sasambahin nyo. Nung isilang tayo, nakatikom ang ating kamay. Nakatikom. Nung tayo ay mabitawan natin ang ating pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabitawan natin, umiyak tayo. Hanggang sa hinanap natin, nagkandaligaw-ligaw na punta. Halimbawa tayo, yumaman tayo, naging sikat, nakalimutan natin ang pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanggang sa iba naman napunta sa ibang relihiyon, hanap siya ng kanyang pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dinala tayo dito sa Saudi Arabia, at dito natin natagpuan ang ating pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ating sasambahin. Alhamdulillah. At nakilala niyo si Brother Rashid. Alhamdulillah. Malinaw mga sisters? Allahu Akbar. Sapagkat katotohanan, si Allah ang tagapagtustos ng lahat
ang nag-aangkin ng kapamahalaan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Allahu Akbar. Pinakamakapangyarihan. Masya Allah. So ito yung katotohanan mga sisters sa ating naging topic ngayon at inshallah ay mai-share din ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay. Sabi ko nga inshallah pag nakabili ako ng ng USB, meron ba kayong mga meron kayong mga laptop sa inyong Ha? So mga sister, dito natin wawakasan ang ating topic na ito. Dito tatapusin natin, alhamdulillah. At isa namang karagdagan nating kaalaman ang ating nakuha sa araw na ito at magpasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay dito ay nakarating ng maluwalhati sa araw. So, ano? Okay.